Ang Ilocos Norte ay isang lalawigan sa rehiyon ng Ilocos, isang probinsya na sumasalamin sa ganda at kasaysayan ng Hilagang Luzon. Dito matatagpuan ang mga iconic windmills, makasaysayang simbahan, at mga natural na tanawin na sadyang kahanga-hanga. Pero higit pa sa tanawin, taglay ng Ilocos Norte ang kwento ng mga tao at kultura na bumuo sa kanyang pagkakakilanlan. Simulan natin ang ating paglalakbay sa bayan ng Badok. Puntahan natin ang Gobernadora Mansion Ruins na kung saan mababakas natin ang nakalipas. Lalakbayin din natin ang mga kilalang tourist destination sa bayan ng Corimao, tulad ng Corimao South Watchtower na isang makasaysayang tore na nagbigay proteksyon noong panahon ng Kastila. Babaybayin din natin ang kahabaan ng Corimao Seawall Boulevard at makikita ang tanawin ng asul na karagatan at mga coral rock formation na isang pambihirang tanawin na nililok ng kalikasan sa paglipas ng mga taon. Makikita din natin ang abandonadong barko na nakapagtataka kung bakit nakabalagbag na lang ito sa mahabang baybayin ng Corimao. At syempre, hindi mawawala ang food trip sa ating biyahe dahil titikman natin ang isa sa mga lokal na pagkain ng Ilocos Norte, ang empanada. Ito ang unang episode sa ating nagawang biyahe sa probinsya ng Ilocos Norte. Marami pa kayong aabangan, kaya simulan na natin to. Time check, 3:48 AM. Nandito tayo ngayon sa Pulilan, Bulacan. Take off na kami ni Suki. Pupunta tayo ngayon ng Ilocos Norte. Mahaba-habang biyahe ito. Okay, let's go. Pagkatapos ng mahabang biyahe, andito na tayo sa Tanyag na Arco. Welcome to Ilocos Norte. Alright, stop muna tayo dito. Yun oh. Okay, so narating na nga po natin itong arko ng Ilocos Norte. At nagbiyahe tayo ng halos 12 oras. Ganoon na po kahaba yung ating tinatakbo. Bali kumonsumo na tayo ng 414 kilometers from Pulilan, Bulacan hanggang dito sa pinaka-arko. Ang ating unang destinasyon na pupuntahan dito sa Ilocos Norte ay yung Gobernadora Ruins. So mula dito sa arko ng Ilocos Norte ay magmumotor pa tayo ng 16 minutes, bali 11 kilometers, at mararating na natin ang ating unang destinasyon. Okay, simulan na natin ang ating paglalakbay sa isa sa pinakamagandang probinsya dito sa ating bansa, ang Ilocos Norte. Okay, let's go. Marami tayong planong puntahan dito po sa gagawin natin na pag-ikot o pag-explore sa probinsya po ng Ilocos Norte. Kaya abangan nyo po yung mga susunod na episode na magagawa natin, 1 week po tayong magbabiyahe at ito po yung unang araw ng ating paglalakbay na gagawin. Halos naubos yung buong maghapon natin sa ating ginawang pagmumotor o biyahe. At sabi ko nga po kanina, halos 12 oras tayong nagmotor. At kasama na din doon yung ating stopover, yung ginagawa nating pagpapahinga, pagkain sa 12 oras na yon. Pero kung kayo naman yung tipo ng rider o yung pupunta sa Ilocos Norte na kaya nyo magdire-diretso, mas maigsing oras pa yung pwede ninyong makonsumo sa biyahe na gagawin nyo pupunta dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Okay, left turn tayo dito. Yan.
3 minutes, nandun na tayo. Gabot Norte. Yan, meron tayong mababasa na ganito dito. Unti-unti na lumulubog yung haring araw. Mag-alas 5 na kasi ng hapon. Okay, right turn tayo dito. Medyo masikip din yung kalsada na dadaanan nyo dito, pero kasya ang 4 wheels dito. And maraming makakabayan tayong dadaanan, ano? Ito, kaliwa. Kapag nakita ninyo itong covered court, kakaliwa kayo dito. At mukhang ayun na yata, nakikita ko na yung ano, Gobernadora Ruins. So tingnan natin kung makakapasok tayo dito. Mukhang sarado yata. Ayun yung pinaka gate na pwede nating pasukan papunta doon sa may Gobernadora Ruins. And mukhang negative tayo dito makapasok. Sa tahimik na baryo ng Gabot Norte, sa munisipalidad ng Badok, matatagpuan ang isang mahalagang piraso ng kasaysayan, ang Gobernadora Mansion Ruins. Ang mga labi ng makasaysayang estrukturang ito ay isa sa mga patunay ng makulay na nakaraan ng probinsya ng Ilocos Norte. Ang Gobernadora Mansion Ruins ay pinaniniwala ang dating tahanan o tanggapan ng isang gobernadora na si Elizabeth Marcos Quezon. Sinasabi ng marami na nasira ang mansyon, gawa ng nasunog ito noong taong 2010. Nasira din ang tulay dito, gawa ng malalakas na alon ng karagatan. Bagamat wasak na ang karamihan sa estruktura, ang natitirang mga bahagi nito ay nagkukwento ng yaman at impluwensya ng mga namuno rito. At bakas pa din ang ganda ng disenyo ng mansyon na napapalibutan ng tanawin ng malawak na karagatan. Makikita natin dito na mayroon ng bakod yung Gobernadora's Ruins. Pero nagtanong tayo sa mga lokal dito kung tayo ay pwedeng makapasok. So sabi naman ng lokal na nakausap natin, meron daw daan para medyo makalapit tayo. Kumbaga para makita lang natin yung Gobernadora's Ruins na walang bakod. Dito sa pinuntahan natin merong kubo, yan, may mga cottages dito. Tapos pwede kayong maglakad, makikita nyo rito ang karagatan dito sa Ilocos Norte. Oh. Woo! Ang sarap pakinggan ng alon ng karagatan sa malayo at mahabang biyahe na nagawa natin. Kapag andito tayo sa ganitong klaseng lugar, talagang nakaka-relax at unti-unting napapawi yung pagod natin at nakaka-recover tayo. Kailangan lang nating maglakad dito sa buhangin ng karagatan. Tapos may nakikita ko rito na damuhan. Yan guys, so tingnan nyo naman. Inabutan na tayo ng pagdubog ng araw. So lapit lang tayo ng konti para makita natin. Kung gusto ninyong masilip din ang Gobernadora's Ruins, hanggang dito lang tayo. Dahil doon, hinarang na tayo nung nagbabantay. Merong security guard. Pero dito pa lang, kahit malayo, kitang-kita natin yung ruins. So, pagbalik natin dito sa Ilocos Norte, sana pwede nang buksan sa publiko para mas maibahagi ko sa inyo. So ngayon, ang gagawin namin ng suki, dahil hindi na rin tayo makakaikot dito, dahil nga aabutin na tayo ng dilim, tutuloy na kami ng suki doon sa bahay na pinagpabukan namin sa Lawag City. So magbumotor pa kami ni suki, siguro kulang 1 oras para marating namin yung aming tutulugan.
Okay, dito na tayo sa Lawag City. Yan, welcome to Lawag. Yan, ganda ng arko nila dito, no? Dumadaan tayo ngayon dito sa magandang tulay ng Lawag City. Dito sa right side natin, nakikita natin yung ilog, oh. Oo nga pala, dito po sa Ilocos Norte, kung magpaplano din kayo na bumisita at nakamotor kayo, siguraduhin nyo po na meron kayong reflectorized na vest kagaya ng suot natin. At buti na lang meron tayong dala na ganito, kasi nabalitaan namin na mula sa Pangasinan, kapag inabot kayo ng dilim, kailangan meron na kayong suot na ganito. Yan, tingnan nyo yung nasa harapan natin, oh. May suot din sila, pati yung mga tricycle driver. Okay, narating na natin ang ating tutuluyan dito sa Ilocos Norte, dito po sa lungsod ng Lawag. Ayan, Casa de Viajero Tourist Inn. Okay, makakapagpahinga na tayo. Hindi ganoon kalaki yung kwarto na natuluyan natin dito, pero saktong-sakto lang kung dalawa lang kayo dito or kahit apat siguro. Dahil dito sa kama, kasya na ang dalawa dito sa baba at dalawa doon sa taas. Air condition din dito. May TV. Yan ang CR dito sa Casa Viajeros. Malaki, malinis, at malakas yung tubig nila. Tingnan nyo. Ang binayaran natin dito for overnight stay ay 500 pesos per head. Ang kagandahan, doon sa 500 pesos na babayaran ninyo, meron na siyang free breakfast. So mamimili na lang kayo, pwedeng spam, corn beef, or daing na bangus. Ang pinili natin ay corn beef. Masarap din yung pagkakaluto, at yung kay Suki naman ay daing na bangus. Okay, nasa biyahe na ulit tayo at pabalik tayo ng bayan ng Corimao, Ilocos Norte. Dahil meron kaming gustong puntahan sa bayan po ng Corimao, ito po yung tinatawag nila na Pangil Coral Rock Formation. Then tingnan natin kung ano pa yung mga pwede nating mapuntahan sa bayan po ng Corimao, Ilocos Norte. Isa rin po sa talagang hahangaan nyo dito sa probinsya ng Ilocos Norte ay yung ganda ng kalsadahan nila. Kasalukuyan, dumadaan tayo ngayon sa Paway Lawag Road. Tingnan nyo naman kung gaano kalapad yung kalsada na dinadaanan natin. Kaya kung kayo ay nagpaplano din na mag road trip dito sa Ilocos Norte, isa yan sa talagang magugustuhan ninyo, yung kalsada na dadaanan nyo dito. Okay, andito na tayo sa bayan ng Corimao, Ilocos Norte. Ayan, pupunta na tayo sa Coastal Road. Wow, you know, ganda ng tanawin. Makikita natin dito yung seawall, ang haba hanggang dun. So kailangan nating baybayin itong kalsada na yan papunta roon para mapuntahan natin yung watchtower. At the same time, mas makita pa natin yung kahabaan nitong Coral Rock Formation dito po sa Corimao, Ilocos Norte. Makikita natin dito yung malawak na karagatan sa Ilocos Norte, oh. Asul na asul, oh. Solid ang tanawin. Nagre-reflect pa sa ganda ng asul na kalangitan yung ganda ng karagatan dito, oh. Diretso pa tayo dito. Baybayin natin yung kahabaan nitong coastal na dinadaanan natin ngayon. Masarap sa pakiramdam yung dumadaan ka sa ganito kagandang kalsada, tapos malawak na karagatan, yung tanawin na nakikita mo. Naamoy natin yung amoy ng karagatan dito, oh, habang tayo ay nagmumotor. Tapos dito sa gilid ng kalsada, makikita natin na meron silang tinayo na mga kulay puting poste. Tapos may pailaw. Siguro sa gabi ang ganda rito.
Ito yung pinaka boulevard nila dito sa Corimao, Ilocos Norte. Purple by the Bay. Ano kaya to? Beach resort? Ah, cafe. Wow, ang ganda ng itsura ng cafe oh, na makikita nyo rito. The Purple Cup Cafe. Ang ganda ng disenyo. Wala sa bubong na kulay purple. Tapos yung mga gate, tapos yung bakod kulay purple din. Ang ganda ng pwesto ng kapihan nila dito. Habang nagkakape kayo, nakaharap kayo sa karagatan. Wow. Marami sigurong tao dito kapag umaga sa yung pahapon, dahil yun yung oras na magandang tumambay dito, malamig, habang tayo ay nag-e-enjoy sa tanawin. Ito na yata yung South Corimao Watchtower na makikita nyo rito. Okay, ito na nga. Ito yung pinaka-ruins ng watchtower na makikita nyo rito. Ito na lang yung natitira. Ang Corimao South Watchtower ay isang makasaysayang struktura na matatagpuan sa Barangay Torre, bayan ng Corimao, sa Ilocos Norte. Isa itong baluarte o bantayan na itinayo noong panahon pa ng mga Kastila, karaniwang ginagamit bilang depensa laban sa mga pirata at mananakop na maaaring manggaling sa dagat. Ang mga ganitong watchtower ay karaniwan sa mga baybayin noong kolonyal na panahon upang mabantayan ang mga dalampasigan at mapanatili ang seguridad ng mga komunidad. Ang watchtower na ito ay gawa sa coral stones at lime mortar na tipikal na mga estrukturang Kastila. Bagamat ang ilan sa mga bahagi nito ay maaaring nasira na dahil sa panahon, ang natitirang bahagi ng Corimao South Watchtower ay patuloy na nagsisilbing paalala ng makulay na kasaysayan ng lugar. Ito pong watchtower o bantayan na nakikita natin, ito ay tinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Ganun na po katagal. At ito po ay ginagamit nila dati sa mga pirata o yung mga mananakop na nanggagaling po ng karagatan. So ito yung pinaka-pwesto nila para masilip nila dito. Itong malawak na karagatan dito sa Corimao. Ito pong watchtower ay gawa ito sa mga coral stone. Kung makikita ninyo yung pagkakagawa, ayun yung mga bato na ginamit nila dito. Kahit hindi man natin nakita na buo at natitira na lang yung pinaka-ruins niya, nakikita pa rin natin yung isa sa mga bakas ng history dito sa Ilocos Norte. Yan, pwede tayong pumunta rito. Tingnan nyo guys kung gaano kaputi ang buhangin dito. Eh dito meron tubig, kaso mababaw lang. Pwede rin siguro kayo magtampisaw dito. Okay, so puntahan naman natin yung coral rock formation. So mula rito, magbumotor pa tayo sa banda ron. Doon ko nakikita yung mga coral rock formation dito sa bayan po ng Corimao, Ilocos Norte. Okay, napuntahan na natin ang Corimao South Watchtower. At ngayon, may nakikita pa ako dito na kalsada. Tingnan natin kung hanggang saan tayo makakatagos bago natin puntahan yung Coral Rock Formation. Medyo mahaba-haba talaga itong coastal road na nadaanan nyo dito. Meron palang ano dito, sementeryo na madadaanan. Meron ditong maliit na kalsada, tingnan natin kung makakatagos pa tayo rito. Wow, mas nakikita natin ang malapitan, yung karagatan, tapos yung maraming bato sa pinakailalim na itong seawall, no? So itong dinadaanan natin, isang maliit na kalsada
Tapos ito nga yung pinaka seawall na pwede ninyong upuan o tambayan kapag pupunta kayo rito, no? Itapat nyo lang na hindi talikang araw, kasi ngayon talagang medyo mahapdi sa balat yung init ng araw, no? Time check 1 PM na. Subukan pa nating tumagos sa banda ron. Tingnan natin kung hanggang saan lang tayo pwedeng magmotor. Okay, so dito pala sa kaliwang bahagi natin, ito talaga yung pinaka main road. Kumbaga gumawa lang sila dito ng kalsada, siguro nga para sa mga lokal dito na gustong mag-jogging o tumambay. Hanggang dito na lang tayo kasi may bara na dito, oh. Yan, solid talaga dito, oh. And may nakikita pa tayo ng mga barko doon, oh, sa gitna ng karagatan. Ang dami rin. So hanggang dito na lang yung coastal road na pwede ninyong motorin o lakarin kapag kayo napunta rito sa Corimao, Ilocos Norte. Ngayon ang gagawin natin, dediretsuhin pa natin yung banda ron, dahil doon namin nakikita yung Coral Rock Formation. Doon talagang mabubusog ang mata natin sa mga tanawin doon, dahil nakita ko sa mga social media yung maganda yung spot na yon. Okay, let's go. Ang laki din ng ibinigay na ganda nitong mga poste na niligay nila dito na mayroong ilaw. Parang napakaraming lighthouse na kulay puti dito, no? At ang sabi din ng mga lokal na nakausap natin na kapag daw gabi masaya dito, maraming mga nagbebenta ng mga pagkain. Ito siguro yung mga pwesto ng kainan dito. Buhay na buhay siguro dito pagka gabi na, no? Dahil ang daming ilaw, oh. Ang liwanag siguro dito sa gabi. Dito makikita natin yung mga Coral Rock Formation. Yan guys, oh, sa gilid ng kalsada. At sabi dito maganda raw pagka high tide, dahil hanggang dito yung tubig ng karagatan na makikita natin. Siguro kung nakapunta tayo dito ng hapon, makikita natin na maraming tubig dito. Dito sa kalsada na dinadaanan natin ngayon, mas marami tayong nakikita ng mga Coral Rock Formation sa left side natin. Hanap lang tayo dito ng pwesto na open para mas makita natin yung walang harang. Ito guys, meron ditong mga cottages. Wow. Ito pala yung spot na maganda, oh. Open area. Tapos dito talagang tanaw na tanaw natin yung mga Coral Rock Formation. Ito ang mga Coral Rock Formation dito sa Barangay Paangil. Matatagpuan din ito sa mahabang baybayin ng bayan ng Corimao sa Ilocos Norte. Ang Coral Rock Formation ay mga natural na bato na nabuo ng maraming siglo mula sa labi ng mga patay na coral reefs na naging solidong bato sa paglipas ng libu-libong taon. Nabubuo ito dahil sa kombinasyon ng geological processes tulad ng pag-angat ng lupa, erosion mula sa alon at hangin, at iba pang natural na kondisyon ng pabago-bagong panahon. Bukod sa mga Coral Rock Formations na kinagigiliwan ng mga bumibisita rito, matatagpuan din dito ang mga tidal pool na puno ng iba't ibang namang dagat. Pwede ring maligo, tumalon, at lumangoy. So dito sa hinintuan natin, ito talaga yung spot na kung saan makakalapit tayo doon sa mga nagagandahan na Coral Rock Formation dito po sa Barangay Paangil. So mula dito sa kalsada, maglalakad lang tayo ng
ilang metro, and then mararating na natin at makakalapit na tayo doon sa mga coral rock formation. And mapapansin natin, marami ding mga cottages ang nakalagay dito. So talagang pinupuntahan ito. For rent, 400 pesos. So kung kayo ay mapupunta rin dito at gusto ninyong mag-stay, maligo at pagmasdan yung tanawin dito, yan, pwede kayong mag-rent ng cottage dito for 400 pesos only. Ayan, sa kasalukuyan, meron tayong naabutan dito na naliligo. Ayan. Sila yung mga tumatalon kanina doon habang tayo ay nagpapalipad ng drone. Hello! So ito yung itsura ng mga coral rock formation sa malapitan. At ito rin yung pwesto na kung saan pwede tayong magtampisaw. Nakakilabot yung itsura niya. Ang gandang pagmasdan. At matataas din yung mga coral rock formation na makikita nyo rito. Makikita natin dito may mga bakas pa siya ng shell. Siguro nasa ilang milyong taon na rin itong mga coral rock formation na makikita natin dito. At maraming spot dito na pwede ninyong paliguan. Yung tinatawag nila na tidal pool. Kagaya nito, pwede rin kayong maligo dito, magtampisaw. At ang kagandahan, malinaw yung tubig. Tapos nakikita pa natin yung iba't ibang klaseng isda rito. Subukan natin umakyat doon sa mismong pinaka-tuktok nitong mga coral rock formation. Tingnan natin kung ano yung itsura doon sa taas. Dito meron tayong pwedeng tungtungan para makarating tayo doon sa pinakataas. Ayun si Suki, sa taas na. Alright, narating na natin yung pinakataas nitong mga coral rock formation dito sa Pangil. Kaso mag-ingat lang tayo kapag pupunta tayo sa taas dahil matutulis yung mga bato. Kaya siguraduhin tayo ay nakatsinelas o nakasapatos pag-aakyat dito. Mas ma-appreciate natin yung ganda ng tanawin dito dahil andito tayo sa mas mataas na bahagi nitong mga coral rock formation. Habang pinagmamasdan natin ang mga coral rock formation, masasabi mo talaga na may kakaibang hugis at ganda na isa ring nakakamanghang obra maestra ng kalikasan na nabuo ng napakahabang taon mula sa mga fossilized coral reefs na hinubog ng kalikasan, ng hangin at pabago-bagong panahon. Kaya kung mahilig kayo sa mga Instagram worthy spots o naghahanap ng kakaibang destinasyon, ang Pangil Coral Rock Formation ay siguradong mag-iiwan ng alaala na hindi nyo makakalimutan. Okay guys, tapos na tayong mapuntahan yung coral rock formation dito po sa Pangil, Corimao, Ilocos Norte. And diretsuhin natin itong kahabaan nitong boulevard o yung coastal na ating dinadaanan. Eh grabe, hanggang dito pala mayroon pa rin mga coral rock formation. Sobrang haba. At talagang mag-e-enjoy kayo sa kahabaan ng coastal road na to na babaybayin ninyo. Grabe, paraiso din yung lugar na to. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung dinadaanan natin dito. So hindi lang yung mga coral rock formation na hinintuan natin kanina yung makikita nyo rito. And then doon sa pinakataas nitong coral rock formation, pero tayong nakikita ng mga berde.
Kaya fresh na fresh tingnan, ano? Payapang payapa yung lugar na to. Napahinto tayo sa bahagi ng kalsada na to na ating dinadaanan dahil lang sarap pagmasdan ang araw habang lumulubog, kasabay ng magandang tanawin ng mga coral rock formation dito, tapos yung malawak na karagatan. Ganda ng spot na to dito sa Corimao, Ilocos Norte. Marami na tayong napuntahan ng mga coastal road sa mga probinsya at bayan na ating napuntahan, pero dito sa Corimao, Ilocos Norte, kakaiba yung coastal road dito. Hindi lang basta buhangin at karagatan yung makikita natin, kundi mga nagagandahan na coral rock formation. Sobrang dami, guys. Sana mapuntahan nyo din to, no? Grabe, ang ganda ng Pilipinas, no? Meron daw ditong barko na nakabalagbag na lang sa dalampasigan. Isa rin daw yun sa mga pinupuntahan dito sa Corimao. Nasabi nila dito daw sa may pataas na kurba. Tama, dito nga. Medyo delikado lang dito. Yun. Okay. Hindi pala kalayuan doon sa mga coral rock formation. Makikita nyo na yung barko dito. So tara, puntahan muna natin. Tingnan natin kung ano yung itsura ng barko na to. Sa Barangay Pangil, Corimao, Ilocos Norte, makikita ang isang nakabalagbag na barko. Isa itong malaking fishing vessel o yate na iniwan sa mahabang baybayin ng Pangil. Ang barko ay nasa isang slanted na posisyon, kaya nagiging kakaiba ang itsura nito. Ito po yung barko na makikita nyo rito. At humingi tayo ng impormasyon kung kanino ito at paano ang nangyari. Wala din silang maibigay na impormasyon sa atin dito, kahit mga lokal dito sa Pangil. Ang sabi lang sa atin na matagal nang nakabalagbag itong barko, siguro daw ay mga nasa 15 years na. Dati daw nakapwesto yung barko na to dito. At dahil nga sa malakas na bagyo na nagdaan, dinala dito o tinangay yung barko sa kabilang dalampasigan. Hindi malinaw kung bakit ito iniwan, ngunit naging tanyag ito bilang lugar para sa photography at exploration. Meron na rin silang ginawa dito na mga upuan na pwede nating upuan habang tayo ay nagpapahangin sa masarap na simoy ng hangin na nagmumula sa karagatan. Dito po sa bayan ng Corimao, kung plano nyo din na bisitahin ito, marami kayong mga spot na pwede nyo puntahan. Kagaya po ng pinuntahan natin na Watchtower, yung mahabang coastal road dito, tapos yung coral rock formation, at kung kayo po ay dediretso sa bandang dulo dito sa Barangay Pangil, ito naman yung makikita nyo rito. Isang malaking barko na nakabalagbag na lang sa gilid. Siguro sa mga susunod na balik natin dito, try nating tanong-tanong ulit sa mga lokal. Baka sakali, makahanap tayo ng impormasyon. Ang abandonadong barko na ito ay isa lamang sa mga highlight ng Ecotourism Coastal Road ng Corimao na madalas pinupuntahan ng mga lokal at dayuhang turista na naghahanap ng unique spots. Matapos nating masilayan ang ganda ng bayan ng Corimao, ngayon ay patungo naman tayo sa bayan ng Batak, Ilocos Norte.
Dahil dito natin titikman ang isa sa mga lokal na pagkain ng probinsya, ang empanada. Sinasabi ng marami na ang orihinal na empanada ay nagmula sa probinsya ng Ilocos Norte, partikular sa bayan ng Batak. Ang empanada ng Batak ay itinuturing na pinakapopular at may distinct na version na siyang naging basehan ng iba pang empanada sa rehiyon. Kilala ito sa malutong nitong orange na crust, gawa sa rice flour, at palaman na may Ilocos longganisa, ginadgad na papaya, at itlog. So ganito pala ginagawa yung empanada. Unang gagawin nila, gumagamit sila ng rice flour, tapos lalagyan ng mantika, bibilugin, and then yan, lalaparin dun sa may magkapatong na plastic. Yan, minamasa siya hanggang lumapad ng lumapad. So kaya pala kulay orange ito, yung atsuete pala ginagamit na pangkulay. Then pagkatapos siyang bilugin, lalagyan siya ng mga sahog. Ito yung sahog niya, oh, papaya, tapos lalagyan ng itlog. Yan. Pagkatapos, ito daw yung pinaka-homemade na langgonisa nila, garlic langgonisa. Sasama-samahin dun sa kulay orange na rice flour. Yan. Maraming pwedeng pagpilian dito ng mga nagluluto ng empanada. At isa sa mga orihinal at kilala dito ay ang Glory's Empanada na sinasabing nagsimulang gumawa at magbenta noong taong 1960 pa. So ginagawa niya na yung order natin. Ang order natin is double-double na empanada. Dito sa Glory's Empanada sa Batak, Ilocos Norte. So kaya pala double-double. Kumbaga lahat ng mga ingredients o yung sahog, dala-dalawa, no? Oh, yun, okay. Dalawang itlog, dalawang langgonisang bawang, tapos mas marami yung papaya. At mas malaki yung pinaka-rice flour na orange, no? Yan, pagkatapos, pipirito na. Yun. Nakasakalang na yung jumbo empanada natin doon, double-double. Ito po yung mga pwede nyo pagpilian dito na empanada. Iba-iba yung presyo niya. So yung ordinary, mabibili natin ng 55 pesos. Special, 65 pesos. Double special, 75. Double-double, 100. At ito yung in-order natin. Then, bukod doon, meron pang 90 pesos yung double egg special. 70 pesos, all meat. And then ito, yung 90 pesos na jumbo. Nakikita ko na may kasama siyang hotdog, itlog, sa yung pinaka-papaya. Available din pala dito yung langgonisang bawang na ginagawa nila dito sa Batak, Ilocos Norte. So ang isang piraso doon yan ay 25 pesos. So ito yung double-double. Tignan nyo naman kung gaano kalaki at kung gaano kahaba. Marahaba pa yata sa mukha natin. Tikman muna natin yung kanilang longganisang bawang. Sukang Ilocos Norte. Yan. Sarap. Kailangan nyo itong matikman kapag pupunta rin kayo dito sa bayan ng Batak. Itong langgonisa nila dito sa Glory's Empanada. Grabe, ang sarap ng langgonisang bawang. Ang sarap nito sa kanin. Grabe yung crispy ng rice flour. Sarap. So ngayon, lagyan natin ng suka. Dahil ito daw talaga yung the best na katambal nitong empanada dito sa Ilocos Norte. Okay. Grabe yung sarap. Manalo guys. Ang sarap nung sahog na papaya, tapos yung itlog, at syempre, yung langgonisang bawang. The best yun. Pag kayo napunta rito sa probinsya ng Ilocos Norte, huwag na huwag niyong kakalimutang mag-food trip dito at tikman yung langgonisang bawang nila at itong empanada ng Glory's. Puntahan nyo to guys. Sulit na sulit ang ibabayad nyo dito. Napakasarap.
Alright, sa wakas at naibahagi ko na po sa inyo ang ilan sa mga bayan ng probinsya ng Ilocos Norte at marami pa tayong pupuntahan dito at abangan nyo po yan sa mga susunod natin na episode na magagawa. Kaya po kita-kits tayo sa ating susunod na motorcycle adventure dito pa rin po sa probinsya ng Ilocos Norte. Kaya po lagi tatandaan, keep safe, ride safe. Ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo.